Hello, mapagpalang araw naman mga kapatid. Ito naman yung tagapaglingkod nyo, si Tinet Martial Arts. So, ang topic natin ngayon guys ay ang mga alintuntunin sa paggawa ng bao o kahit pa sa paggawa ng langis. So, kailangan po natin sundin o dapat po natin isipin ang mga ano ba dapat ang gawin para magiging epektibo ang ating ginawa. So again, ang title natin is mga alintuntunin sa paggawa ng bao upang ito'y maging epektibo. So una po, siyempre, kailangan natin, of course, so bago yan, please like and subscribe and follow my video. Siya, pakishare na lang din para makapagbigay alam tayo sa ating mga kapatid. So yan, mapagpalang araw. So yan, continue sa'yo. Mga alintuntunin sa paggawa ng bao o yung kwintas o medalyon, kagaya nito tinat natin, paggawa nito, hanggang sa, kahit sa pagsusulat, meron po siyang pamantayan, meron po siyang kailangan gawin. So kung ikaw na po ay magsimula, dapat unang-una, siyempre, ano ba ang dapat natin gawin? Bago tayo magsimula sa ating gawain, siyempre, magdasal tayo ng taimtim sa Diyos ng may kapal, na naway gabayan tayo niya, gabayan tayo ng Diyos at ng mga banal. So, ganun po ang dapat unahin. So, pangalawa is alisin mo ang iyong mga problema sa isipan. Kung ano ba yung mga problema mo sa personal mong buhay at kahit pa sa spiritual, pag gumagawa ka po ng bao, hindi mo dapat yan iniisip. So, kung hindi mo siya kayang iwaglit, ay dapat hindi ka muna gumawa. Iharapin mo muna yung problema mo, tapusin mo muna yung problema mo bago ka gumawa ng medalyon o kwintas o ang bao o kahit ang langisan. Kahit anong uri po na pangdepensa sa katawan. Huwag ka pa munang gumawa kung hindi mo pa maiwaglit sa isipan mo ang iyong isipan. So, pangatlo, huwag tayong mag-isip ng negatibo. Ibig sabihin, habang gumagawa ka, kunyari nagsusulat ka, huwag kang mag-isip na ito'y gagamitin ko sa ganun-ganan para kung magapi ako, hindi. Kailangan po magawa ka lang, just think positive. Isipin mo na maging positibo. Iwaglit mo yung mga pag-iisip natin na makamundong bagay, yung mga negatibong isipan, iwaglit natin. Dahil kung hindi natin yan kayang iwaglit, ang epekto niyan sa ating bao ay ganun din. Ang ating magawa ay magkaroon din siya ng negative effect. So, kailangan positive instinct. So, ibig sabihin, kunyari gagawa ka ng bao, para sa akin, nagpapalimos ako. Kaya hindi ako nagbibigay ng presyo, pinapalimusan ko lang para mapigilan ko yan na kaisipan. Hindi ako nag-iisip na ito magkakapira ako, kaya palimusan lang. Gumagawa ako, depende na sa inyo sino yung order. Ngayon guys, ito na, paubos na. So, ganyan. Huwag kang mag-isip kagaya ng, kasi pag mag-isip ka na ito, magkakapera ako, ibig sabihin negative yun. Kasi hindi mo naisip na ito, mayroon tong kapangyarihan. Ito, papasok ang kapiyan. Kasi iniisip mo, inuna mo na magkakapera ka. Yun po ang isa sa negatibong na halimbawa. Huwag po natin isipin na pag gumawa tayo nito, dahil may magpagawa sa atin, isipin mo na agad na, magkakapera ako nito. Hindi po positive ang resulta nun. Yan po ay negative. Alalahanin nyo po, ang salapi ay mapaglinlang. Sa pamagitan po niyan ay naakit na kayo sa negatibo. So yan. So kailangan po positive. Ano ba ang pinakamagandang pag-iisip ng positive? Kunyari para sa personal mo, yan gagawin ko to para makatulong ako sa sarili ko, sa pamilya ko, at sa mga kaibigan ko, at sa mga taong nangangailangan pa sa akin. So yun ang magiging daan mo para maging positive ang isip mo. Ilagay mo sa isipan mo na tutulong ka sa tao. Kahit pa sa sarili mo yung bao na ginawa mo, darating din talaga ng araw na makatulong ka sa isa sa pamilya mo, sa relatives mo, at sa ibang tao. Kasi hindi po ipagkaila na pag meron kang ganito, ikaw ay magiging takbuhan na ng tulong. Yun sa iyo, mga tao ay pupunta sa iyo para maghingi ng tulong. So yan. So pang-apat, habang nagagawa tayo, dapat isa-isip natin na magaan ang pag-iisip natin. So bakit paano magagaan yung pag-iisip natin? Siyempre,
Yung pangalawa, balikan natin, alisin yung mga problema, iwaglit mo. Huwag mo munang isipin para maging magaan yung pag-iisip mo. Ay, at pati yung pangatlo, huwag kang mag-isip ng negatibo. Be positive para gumaan yung pag-iisip mo. At upang gumaan ang pag-iisip mo, yun, iwaglit mo yan lahat na negatibo. So yan. At panglima, pakiramdaman mo na ang paglapit ng kapangyarihan ng mga banal o ang paglapit ng mga banal sa iyo. Lalapit sila. Kagaya na lang kung magsusulat ka. Kagaya itong mga sinusulat ko. Pagtawag ko pa lang nito ng Al-Eloy, Eloha, Elohim, Jive, Ahegi, Imperitus, Infinitud, Diyos, Yesirai, Adonai, El Shaddai, Yahuwah, Alleluia, Uha, Yahweh, Tetramagatun, Ginoong Diyos, Aba Yahweh, Paternoster, Sator, Aripo, Tinito, Perotas. Lahat na po ng persa ay lalapit. So, damdamin mo yon. Ako, alam ko, kasi pag sinambit ko, gaya ngayon, ito'y tumitibok, itong noo ko. So, alam ko agad na meron na sila. So, kaya masaya ako sa ginagawa ko. So, alam mo din na lumalapit ang banal. So, ito, ang pang-anim, mag-ingat kayo sa pang-anim na katuruan ko sa alintuntunin. Huwag itigil ang iyong paggawa. Pag nagawa ka guys ng isang bao, lalo na malapit ka na mag-ritual, pag maggawa ka guys, huwag mong itigil. Ipagpatuloy mo. Kahit pa sabihin natin na nangangawit ng kamay mo, dahil yan sa vibration, dahil sa lakas ng ginawa mo. At maliban dun, kunyari may tatawag sa'yo, yan may elemento o tao. Minsan kasi yung elemento, tinitest ka. Pag sinagot mo siya, kahit pa yung tao na yun, yan guys, sikreto yan sa amin ha. Pag may ginawa ka ng ganitong bagay para sa Panginoon, para sa mga pangdepensa, lalo na sa sarili mo at para sa pagtulong tao, pag may tumawag sa'yo, elemento man siya o tao, wag na wag kang sumagot. Bakit po ba? Dahil pag ikay sumagot, ibig sabihin nun, yung kapangyarihan na yun ay hindi mapupunta sa iyo at doon sa ginawa mong bao, yun ay napupunta sa tumawag sa iyo. Kunyari, elemento yung tumawag, yun nahihigop niya ang kapangyarihan. So, ingat kayo dyan sa payo ko sa pang-anim. Kung gumagawa kayo ng bao, wag na wag kayong sumagot sa kahit anumang tawag. Masasabi ko yan, bakit pa? Dahil yung payo ng lolo't lola ko, lalo na ikay naglalangis ng yung ikaw maglangis ng walang hindi gumagamit ng apoy, nandito ka lang sa loob, hindi pwedeng sumagot ka ninuman, kahit presidente pa yan, kahit gobernador pa yan. Pag ikay gumagawa ng depensa sa tao at para sa sayo, huwag kang sumagot sa tumatawag sayo para yung kaparehan na yun ay hindi maalis sayo, hindi pupunta doon sa tumawag. So, ingat kayo dyan. So, palaliman pa natin bakit ganyan. So, palaliman natin sa susunod na topic. Sa ngayon, ang ipang-pito, ano ba talaga ang dapat? Yun guys, ang pito, ang pinakahuli sa sekreto, isintro mo yung pag-iisip mo. Saan ba? Siyempre, sa ating Diyos Ama. Isintro mo pag-iisip mo sa isintro mo yung pag-iisip mo doon sa ating Diyos Ama upang ang kapangyarihan niya at ang kapangyarihan ng mga banal ay dumantay sa iyo at sa gamit mong ginagawa. Ulitin ko, isentro mo yung pag-iisip mo sa Diyos Amang may kapangyarihan sa lahat. Isentro mo din kay Yahshua. Isentro mo pag-iisip mo sa mga banal. Isentro mo talaga. Isentro mo sa Diyos na makapangyarihan ang pag-iisip mo upang bumukas yung talangkahan ng Diyos Ama at tumantay sa iyo at doon sa gamit na ginagawa mo ang kapangyarihan na hinihiling mo, na ginagawa mo, na magiging kapangyarihan doon sa baon. So again, review tayo. Una, alintuntunan. Pitong alintuntunin pala yan. Pitong alintuntunin sa paggawa ng bao upang ito'y maging epektibo. So una, magdasal ng taimtim.
Naway gabayan ka ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat at ng mga banal sa iyong paggawa. Pangalawa, alisin ang mga problema. Huwag mo na isipin ang problema pag gumawa ka nito para hindi magkaroon ng negatibong epekto yung ginagawa mo. Pangatlo, don't think negative. Huwag mag-isip ng negatibo. Big example dun, huwag kang mag-isip na ikay magkakapira sa ginawa mo dahil may nag-order sa'yo, kagaya sa ginagawa ko na may nagpapatulong, naglilimos. Kaya nga pinapalimusan ko lang para ako'y hindi po tatanaw ng presyo. Kasi yun po talaga ang importante at yun din talaga ang katuruan. Na tumulong tayo kung ano man ang ibigay sa atin as exchange. Yun lang. Hindi po tayo kailangan magbigay ng presyo kung ikay gumagawa ng pangkwintas o kalmin o langis dyan. Kahit ano pa. Dahil yan ay bawal. Kailangan talaga donasyon lang o yung taos pusong alay lang. So, don't think negative. Just think positive. Bakit? Para pag punta mo sa ikaapat na alintuntunin, siyempre, gawing magaan ang pag-iisip mo. Paano gagaan ang pag-iisip mo kung iniisip mo yung negatibo? So, just think positive. Gawing magaan ang pag-iisip mo. Na sa tulong ng Diyos Ama, ng mga banal, iwaglit lahat ang problema mo at para pakiramdaman mo ang paglapit ng mga banal. So, yun sa panglima, pakiramdaman mo ang paglapit ng banal. Guys, pag gumagawa ka nito, lalo na't alam mo na may kapangyarihan, may kakayahan ka na talaga sa paggawa at sa paggawa ng mga ganito, alam mo na yan, na pag ikay gumagawa, may mga banal na magsilapit. So, pakiramdaman mo. So, pang-anim, mag-ingat ka. Huwag itigil ang ginagawa mo. Kung ano yung sinumulan mo sa paggawa, huwag mong itigil. Kunyari sa pagsusulat, dapat hindi ka din pwedeng magkamali. Yan sa dami na sinulat ko, back to guys. Huwag mong itigil sa pagsusulat. At hindi pwedeng magkamali. Dahil kung magkakamali ka, balik ka sa uno. At kung itinigil mo, balik ka pa rin sa uno. So, kailangan tuloy-tuloy. At huwag mong pansinin kung may tao o elemento yung tumawag sa'yo. Para yung kapangyarihan mo sa paggawa mo ng bao o yung depensa o pangkwintas o kalmin ay hindi mapupunta doon sa tumawag sa'yo, kunyari tao o elemento. So, ganun lang mga kaibigan. At sa ipang-pito, siyempre, isentro mo ang iyong pag-iisip sa buong makapangyarihan, sa Panginoon ng Panginoon, sa mga Diyos na mga Diyos. Ang infinito, isipin mo, ang pinakamakapangyarihan sa lahat, ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Isentro mo yung pag-iisip mo sa Kanya upang ang kapangyarihan niya at ang kapangyarihan ng mga banal na sa paligid mo ay dumantay sa katawan mo at sa mga ginagawa mong gamit kagaya ng bao para pumasok ang kapangyarihan dun sa ginagawa mo. So, malinaw po yung explanation at yan, mapagpalang araw sa inyo. Sa mga gustong magsimula, sundan nyo lang po ang sinasabi ko dahil wala pong ibang mapapala dyan kundi kabutihan. Isipin nyo, hindi pwede magsimula kung hindi nyo susundin ang tamang alintuntunin o proseso ng paggawa ng isang depensa sa katawan, pananggalang, kwintas o kalmin o pangkabal o pangbalabal. Kailangan mong sundin kung ano ang nararapat para yung gamit mo ay maging epektibo at perpekto. So, sumain nyo nawa ang Panginoon at mapagpalang araw. So, yan. Tapos natin sa topic. Yan, ito mga mutya natin. Yan, hindi ko lang ano yan. So, big shout out
sa kaibigan ko na sumasama sa atin. Hindi ko lang isa-shoutout ang mga gabay, pero alam na nandyan sila. Shoutout ko lang yung mga kasama ko ngayon na tumutulong sa panggagamot. Tumito Chilin, Han Keisha, Girly Dagdag, Nanay Corazon. Yan, Armimi, namimiss na kita, magpakita ka na. So, at sa mga kasama ko dun sa healers, yan si Charco Vilma, Noel Ribon, Rodel Ladra, Charlene Loreniana, si Francis Martinez, Melanie, yan, nakalimutan ko yan, Gabriel Castillo, sa lahat po na naniwala at napedalhan ko na ng gamit. Si Al Lagibol Al Husin from Zamboanga, yan si Pedro Elio. Yan, hindi ko po maisa-isa dahil yun nga, sa dami nyo na nabigyan ko, pero ito lang masasabi ko, maraming salamat sa pagtitiwala nyo sa Diyos Ama. Hindi po kayo dapat magtiwala sa akin, kundi magtiwala kayo sa Diyos Ama. Dahil kung ano yung mga katuruan ko dito, ito ay binigay lang niya at itinuro ni Inang sa atin. Sasabihin ko po si Inang ay siya ang pinakaina nating lahat. Kahit pa ng mga engkanto, siya ang ina. So, yun lang, big shout out. And sa mga team Tininatics, maraming salamat sa Kimerman Studio, Janice Judicos, Iders Pan Ideas, Green Channel, Lorna Garcia, Joan Huwid Hobbs Family, Shing Sato, Kamusikahan ko, Hani Sabalande, Tating Villarosa, yan. At sa mga team Puyaters na nagpatayo ng team Puyaters, Mercy Garcia Creation, Rowena Oip na Vlog, at Pisha Zabik, Lynn TG with Kramer, o Kramer with Lynn, o Becoming Norwegian, and Jeneline Estorco, big shout out sa'yo. Yan, Ray Valdez, sa lahat po na naniniwala na kantabay, Iders Pan Ideas, maraming salamat po sa inyo. And sa mga naniniwala sa atin, sa mga sumusunod sa ating channel, yan, maraming salamat. So huwag niyong kalimutan guys, para sa susunod nating topiko, please like, subscribe, and share. And of course, para po mapalo nyo ang ating susunod na talakayan. So, hindi ko lang sasabihin siguro hindi ko alam kasi kung ano yung utos yun lang gawin ko. So, masasabi ko na lang, mag-antay kayo sa susunod nating upload. So, yan, maraming salamat sa inyo and big shout out. Mapagpalang araw mga kaibigan.